Sabi nila, sa bawat pagtapak mo sa pilapil, may lihim na naghihintay na matuklasan. At sa bawat hampas ng hangin mula sa taniman, may pusong magigising kahit ilang beses nang nagpapanggap na hindi marunong magmahal. Ako si Dennis at ito ang kwento kung paano ako ginulo at ginising ng isang fuckboy sa gitna ng palayan. Ako si Dennis, 23 years old, taga Mindoro. Tahimik lang akong tao. Yung tipong mas gusto ko yung tunog ng palay sa hangin kaysa sa ingay ng mga relasyon. Hindi ako sanay sa gulo, lalo na sa gulo ng puso. Pero isang umaga, habang nag-aayos ako ng lambat, panghuli ng kuhol sa gilid ng palayan, may dumaang motor, yung tipong segundo pa lang, alam mong problema na. Puti ang t-shirt, pawis, may ngiting parang alam niyang pogi siya. At may aura ng lalaking, well, sabihin nating fuckboy. Pare, may kuhol ba dyan? Sigaw niya habang nag-aangat siya ng helmet niya na parang nagmo-model sa shampoo commercial. Umirap ako ng palihim. Meron, pero hindi para sa'yo. Tumawa siya, malakas. Nakakainis, pero nakakakilig. Uy, suplado. Ako nga pala si Carlo. At eto, hindi ko siya pinansin. Nilubog ko ulit ang lambat, kunwari busy, pero lumapit pa siya. As in lumapit. As in halos marinig ko yung tibok ng puso niya. O baka akin yun. Si Dennis ka, di ba? Sabi sa barangay masungit ka raw pero mabait daw kapag nakausap na. Wika niya. Tinaasan ko siya ng kilay. Sinong nagsabi nun? Wika ko. Mga ex ko. Napamura ako sa loob-loob ko. Gago. Proud pa sa mga exes. Fuckboy confirm. Pero ayun na nga. May kakaiba. May warmth sa boses niya. Yung tipong kahit ayaw mo napapatingin ka. Hindi siya yung manyak o maangas. Parang charming na nakakainis. At ang sabi niya bigla, gusto mo ng buko juice? Libre ko. At ang sagot ko naman, ayoko. Okay, so ice coffee na lang. Wika pa niya. At eto, umikot ang ulo ko at ang sabi ko, sabi ng ayoko eh. Tumawa naman siya. Tapos sabi pa niya, ayoko rin sa'yo dati pero ngayon, ewan, interesting ka. Pakiramdam ko napaso ako kahit walang apoy. At bago pa ako makapag-rest back, tinapik niya ako sa balikat. Magaan lang pero sapat para manghina yung tuhod ko. At ang sabi niya, see you bukas, Dennis. Huwag mong sabihin hindi mo ako hahanapin. At saka siya umalis. Naiwan ako sa gitna ng palayan na para bang biglang sumikip ang mundo. Pero hindi dahil sa galit ko, kundi dahil may pumasok na bago. Kumakabog, maingay, guwapo at delikado. Si Carlo, ang fuckboy. At hindi ko alam kung bakit pero alam ko na magsisimula na ang gulo ng puso ko. May mga taong parang alon darating na hindi mo hinihingi. Sasabay sa tibok ng puso mo kahit anong iwas ang gawin mo. At minsan, sila pa ang magpapasimula ng unos sa pusong matagal ng tahimik.
Kinabukasan maaga pa lang nasa palayan na ako. Gusto ko kasi ng katahimikan bago uminit ang araw. Yung saglit na pakiramdam ko, ako lang yung tao sa mundo. Pero syempre mali ako. Isang malakas na busina ang bumasag sa kapayapaan ko. Hindi aso, hindi baka, kundi si Carlo. Nakamotor ulit. Nakasmirk, nakasalamin na parang artista sa barangay fiesta. Good morning, Dennis. Namiss mo ako? Sabay baba sa motor na parang cinematic entrance. At ito nagtaas ako ng kilay at ang sabi ko, hindi. Natural. Ako yung namiss mo. Sagot niya. Sobrang kapal nang halos marinig ko na yung palay na magreklamo. Sira ka talaga. Sabi ko habang umiiwas ng tingin. Pero imbes na mainis, ngumiti siya. Yung ngiti na parang sanay na siya, na tinatarayan pero mas lalo pang ginaganahan. At ang sabi niya, pre, tulungan na kita. Huwag na, kaya ko to. Wika ko. Ano bang problema mo sa akin? Tanong niya bigla. Napatingin ako. At doon ko lang nakita na hindi siya nakangiti. Hindi siya nagbibiro. Yung fuckboy aura niya, nawala sandali. Sa harap ko, isang lalaking curious, sincere, parang gusto akong kilalanin. At ang sagot ko sabay talikod, wala. Parang meron, wika niya. Fuckboy ka eh, wika ko naman. At eto natawa siya. At ang sabi niya, tingin mo pa rin ba? Ganun ako? Tingin, hindi. Nakita ko na, narinig ko pa. Wika ko. Pero ikaw iba ka. Sagot niya na mababa ang boses. At doon ako nag-blush, tangina. Naglakad siya papunta sa lambat ko. Kinuha ito. At bago ko mapigil siya, ayun, tinulungan niya ako manghuli ng kuhol. Tahimik lang kami. Yung tipong rinig ko yung hininga niya, yung tipong bawat galaw niya ramdam ko. Dennis, pwede ba tayo mamaya sa may puno ng mangga? Gusto ko lang na kausapin ka. Wika niya. Ano? Para saan? Wika ko naman. Para sa isang bagay na hindi ko nagawa sa iba. Ano yun? Wika ko. Ngumiti siya ng mahina. Hindi fuckboy, yung tunay ng ngiti. Manligaw. Yung maayos na manligaw sa'yo. Parang may natanggal sa hangin sa dibdib ko. Parang ako yung sinampal ng hangin sa palayan. Carlo, bakit ako? At ang sagot naman niya, hindi ko rin alam eh. Tangina Dennis, pero sa lahat ng nakausap ko, ikaw yung hindi ko makuha-kuha. At doon ako na-curious. Doon ako natuwa. Doon ako natakot. Ewan ko ba. Pero doon ako nahulog eh. At eto tumigil siya at huminga ng malalim. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko alam yung mararamdaman ko. Pero ang sigurado ko, hindi na ito simpleng pang-aasar. At hindi na rin ako sigurado kung safe ang puso ko. May mga lugar na tahimik pero hindi mapakali ang puso. At may mga sandaling hindi mo hiniling pero pag dumating,
Parang matagal mo nang ipinagdasal sa ilalim ng isang punong mangga. May ipinanganak na kaguluhang hindi ko inakalang dadalahin ako sa saya. Hindi ko talaga alam kung bakit ako pumayag. Hindi ko alam kung ano pumasok sa isip ko. Ayoko kay Carlo. O at least, paulit-ulit ko yan sinasabi sa sarili ko. Pero habang papunta ako sa punong mangga, kung saan niya ako gustong kausapin, ayun, kinakabahan ako. Tangina, hindi ako ganito dati. Pagdating ko, nandun na siya. Nakahiga sa damuhan, nakapikit, naka-headphones. Mukhang bida sa isang indie film na walang budget. Pogi, tangina. Nilingon niya ako sa ngiti. Hindi yung pilyo, yung tipong, ay, salamat dumating ka. Kala ko hindi ka darating, sabi niya. At ang sagot ko naman, wala akong choice eh. Kasi gusto mo rin. Pang-aasar niya. Hindi ko na siya sinagot. Tumabi ako. Mga 2 dangkal lang layo. Sapat para safe o akala ko safe. At ang sabi niya ng seryoso, Dennis, pwede ba tayong mag-usap nung hindi mo ko tinatarayan? Try ko. Wika ko. Good. At ito tumayo siya, humarap sa akin. Ito lang kasi gusto kong malinaw. Wika niya at huminga siya ng malalim. At ang sabi pa niya, fuckboy ako dati. At ang sagot ko naman, alam ko. Pero hindi ako gago. Hindi ako ang nangiiwan ng walang dahilan. Hindi ako nagloko ng basta lang. Hindi ako nagpaasa. Wika niya. Pero ang dami mong ex. Wika ko naman. Hindi ibig sabihin nun masama akong tao. Mabilis lang akong nawala ng spark. Wika pa niya. Napatas ang kilay ko. Tapos sabi ko, ano ngayon? At ang sagot niya, eto nga, sa'yo, hindi nawawala eh. Sa sandaling yun, putangina, ayun na naman yung kilabot sa bato ko. Tapos umupo siya ulit sa tabi ko, mas malapit na. As in parang gusto niyang sukatin kung hanggang saan ko kaya. At eto, bumulong siya sa akin. Dennis, hindi ko alam kung paano mo ako ginugulo. Wika niya. At ang sagot ko naman, hindi kita ginugulo. Exactly, wika niya. Sabay tingin niya ng diretso sa mata ko. Wala kang ginagawa pero bakit ikaw yung iniisip ko? Wika ulit niya. Hindi ako nakagalaw. Hindi rin ako makaiwas. Lumapit pa siya ng konti, yung halos maramdaman ko na yung hininga niya sa pisngi ko. At ang sabi niya, gusto mo rin ako, no? At ang sagot ko naman, tangina, Carlo, hindi. Pero bago ko matapos yung pagdedeny ko, may ginawa siya. Hindi halik, hindi hawak, pero malala pa. Hinawakan niya yung noo ko. Hinila ako papalapit. Tapos idinikit niya yung noo niya sa noo ko. Sobrang tahimik, sobrang lapit, sobrang init. Ramdam mo? Tanong niya na halos pabulong. Yan yung sinasabi ng puso ko tuwing malapit ka. Wika pa niya. Tangina, gusto ko siyang itulak pero hindi ko magawa. Sinalo niya yung kamay ko. Hindi pilit, hindi bastos. Parang nag-aalok ng init. Dennis,
Hayaan mo kong ligawan ka. Hindi dahil challenge ka, kundi dahil ikaw yung unang gusto kong piliin. At ito, nagtagal yung tingin niya sa mga mata ko. Hindi ko alam ang isasagot ko, pero alam ko ang totoo. Hindi ako galit, hindi ako inis. Kinakabahan ako dahil baka ako rin napipili na siya. Sa bawat pagsikat ng araw sa palayan, may lihim na unti-unting tumitibok. At kahit anong pilit kong pigilan, minsan ang puso marunong magdesisyon ng hindi nagpapaalam sa utak. At doon nagsisimula ang kwentong hindi ko akalaing papasukin ko. Kinabukasan hindi ko alam kung paano ko haharapin si Carlo. Para akong sinampal ng hangin kagabi. Yung tipong hindi masakit pero hindi mo makakalimutan. Naglalakad ako papunta sa palayan, hawak ang timba. At sinasabi ko sa sarili ko, kalma lang. Normal lang ang araw na to. Wala namang mangyayari. Pero syempre mali na naman ako. Pagdating ko, may nakita akong nakatayo sa may pilapil. Bit-bit ang dalawang iced coffee at nakangiti na parang may kasalanang hindi kinakahiya. Si Carlo. Good morning, Dennis. Sabi niya sa bayabot ng kape. Tangina, bakit andito ka na naman? Wika ako. Gusto lang ito makita. Kung namumula ka kapag naiirita. Wika niya. Hindi ako namumula. Wika ako naman. Wika niya, sabay labad niya sa akin para silipin yung pisngi ko. Tapos sabi pa niya, pero bakit parang pulang-pula ka ngayon? At ito umatras ako. Sabi ko, Carlo, umayos ka. At ito umayos siya pero hindi umalis. Tumabi pa. Hindi mo na ako tinulak kagabi. Paalala niya habang nakatingin sa akin. Hindi lang ako ready. Wika ko. Pero hindi mo rin ako sinabihan na ayaw mo. Wika niya. Hindi ako nakasagot kasi totoo. Dennis, ayoko ng laro. Kung sasaktan kita, ako na mismo yung aalis. Pero habang nandito ka, habang hindi mo sinasabing ayaw mo, pipiliin kita. Sabi niya ng mahina pero diretsong tingin sa akin. Tangina, hindi ako prepared sa ganun. Para akong pinupunit na dahan-dahan. Hindi ko namalaya na napayuko ako. Kaya hindi ko rin napansin na lumalapit na siya. Hanggang sa naramdaman ko na lang. Hinawakan niya yung braso ko, dahan-dahan. Parang may sariling pahintulot ang kamay niya. At ang sabi niya, Dennis, kinakabahan ka? Hindi wika ko. Pero nanginginig ka, wika naman niya. Tangina, totoo. Nanginginig yung kamay ko. At ang palusot ko, hindi dahil sa'yo. At ito tumawa siya, sabi pa niya, sure. Tinaas niya ang mukha ko gamit ang daliri niya. Hindi malakas, hindi pilit. Pero sapat para lumipad ang puso ko. Sabihin mo lang na ayaw mo. Aalis ako ngayon. At hindi na kita guguluhin. Wika niya. At doon ako natigilan. Kasi sa unang pagkakataon, natakot ako. Hindi sa kanya, kundi sa possibility na umalis siya at hindi na babalik. Hindi ko pa siya tinititigan pero may tanong sa isip ko. Gusto ko ba siya? O gusto ko siyang mawala? Hindi ko masagot.
pero yung katawan ko, alam na ang sagot. Hinawakan ko yung kamay niyang nakahawak sa braso ko. Hindi ko siya tinanggal at doon lumambot yung mga mata niya. Parang yung mga luma na kwento sa radyo na may halong hangin ng hapon at lambing. At ang bulong niya, Dennis, ibig sabihin ba nito may chance ako? Hindi ako nakatingin sa kanya pero hindi ko rin binitiwan yung kamay niya. At ang sagot ko naman, hindi ko alam, Carlo. Pero hindi rin kita kayang paalisin eh. Tahimik siya pero yung ngiti niya, ramdam ko kahit hindi ko nakikita. At ang sabi niya, tama na yun. Para sa ngayon, tama na yun. Naghawakan lang kami ng kamay. Walang halik, walang drama, pero tangin na. Parang buong mundo umiikot sa gitna ng palayan. At doon ko na-realize, hindi na ito laro. Hindi na siya fuckboy. At ako, hindi ko na alam kung paano hindi mahulog. Sa lawak ng palayan may mga damong yumuyuko sa hangin. Akala ko, dati sila lang yung mga marunong umayon sa agos. Pero ito ako ngayon, unti-unting sumasang-ayon sa isang taong ayaw kong lapitan. Pero ako mismo ang napapalapit. Mula nung araw na yun, naging komplikado na ang simpleng routine. Dati pumupunta lang ako sa palayan para magtrabaho. Ngayon, parang naghihintay ako ng isang taong ayaw kong amining hinihintay ako. Pagdating ko, wala si Carlo. Ang daming tanong agad na sumusulpot sa utak ko. Bakit wala siya? May sakit ba? May date ba? Binalikan ba ang ex? May niligawan bang iba? Tangina, ganito na ako. Pero bago pa ako tuluyang ma-stress, may sumigaw mula sa likod. Dennis! Paglingon ko, ayun siya. Nakasabit sa likod ng truck ng buko. Nakangiti. Parang tanga. Uy! Sabi ko, kunwari kalmado. Uy agad, mismo ako ano. Sabay talon niya pagbaba. Halos mapalapit na sa mukha ako eh. At ang sagot ko naman, oh hindi oh. Pero mabilis yung tibok ng puso ko. At sigurado ako, naririnig niya yun. Dennis, may papakita ako sa'yo. Sabi niya na tumitig ng matagal sa akin. Ayoko, sagot ko naman. Uy, hindi ka pa nga sumasama. Ayaw ka na agad. Wika niya. Pero hinila niya yung braso ko. Hindi malakas, hindi pilit. Yung tipong hila ng taong may tiwala na susunod ka. At ang masama, sumunod ako. Dinala niya ako sa gitna ng palayan. Yung part na medyo mataas ang damo pero kitang-kita ang buong langit sa taas. Ano to? Tanong ko. Tingnan mo. Sabay turo niya sa lupa. May isang malaking patag na bato, malinis. Parang matagal nang may nakaupo dun. At ang sabi niya, dito ako tumatambay dati kapag gusto kong mag-isip. Wow, marunong ka palang mag-isip. Pang-aasar ko. At eto ngumiti siya. At ang sabi niya, ngayon lang, dahil sa'yo. At eto umupo siya sa bato. Tinapik niya ako at ang sabi niya, upo ka. Kaya ito umupo ako, medyo malayo. Pero narinig ko siyang huminga ng malalim na parang nag-iipon ng lakas. Dennis. Yung boses niya, hindi fuckboy, hindi malandi, hindi maporma, totoo. At ang sabi pa niya, hindi ako madaling
Magseryoso, alam mo yan. At eto tumango ako at ang sabi pa niya, pero ikaw, di ko alam, parang kapag kausap kita, di ko kaya maging walang kwenta. At eto napatingin ako sa kanya. Napapikit siya ng sandali na parang kinakabahan. At ang sabi pa niya, kasi gusto ko, pag tinitingnan mo ako, may nakikita kang maayos na tao. Hindi ako nakapagsalita. At ang sabi niya, Dennis, ano ba ako sa'yo ngayon? Doon ako natigilan kasi hindi ko alam kung paano sasagutin nang hindi lumalabas yung totoo. Kaya nagkunwari akong chill, nagkibit balikat. At ang sabi ko, hindi ko alam eh. Ngumiti siya pero ramdam ko yung konting sakit. Okay lang, pero pwede akong maging more? Wika niya. At ang sagot ko, depende. Depende saan? Tanong niya. Huminga ako. Sobrang bigat ng dibdib ko. At ang sabi ko, depende kung kaya mong magbago. Hindi siya sumagot agad. Tinitigan lang niya ako ng diretso, walang takot. Tingin mo ba, hindi ako nagbabago ngayon? Wika niya. Di ko alam kung bakit pero yung tanong niya na yun, ramdam kong hanggang likod. Kaya tiningnan ko yung mata niya. At doon ko nakita, wala na yung dating pakboy na malikot ang tingin. Wala na yung laro-laro, si Carlo. Yung Carlo na tumigil ang mundo pag tinitingnan ako. Kaya ang nasabi ko lang, Carlo, huwag mo akong paaasahin. At dahan-dahan siyang lumapit. Hindi halik ang ginawa niya. Hindi rin hawak sa kamay ko. Hinawakan niya yung balikat ko ng mahina pero ramdam ko yung buong braso niya. At ang sabi niya, hindi kita paaasahin kasi hindi ka maybe sa akin. Kinabahan ako, namula at para hindi halata, tumingin ako sa ibang direksyon at ang bulong ko, tangina mo. Gumiti siya ng malambing, hindi manyak, hindi pakboy. At ang sabi niya, pero mahal mo ako, no? At ang sagot ko naman, tangina, hindi pa. Pero ang sabi niya, nahihiya ka lang eh. Hindi ah, sagot ko naman. Bakit namumula ka? Wika niya. Hindi. At ang bulong niya, Dennis, nahulog ka na sa akin, no? Tangina, kahit ayaw kong aminin, hindi siya mali. Sa pagitan ng mga pilapil may mga lihim na umaalon. At kahit anong tibay ng depensa ko, may isang taong marunong dumaan sa pagitan ng ingay at katahimikan. Hanggang sa maramdaman ko na lang na malapit na siya sa puso kong matagal nang iniiwasan. Kinabukasan, maaga pa lang, ramdam ko na iba na agad ang araw. Hindi dahil sa panahon, hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa akin. Ako mismo yung nag-iba. Kasi buong umaga si Carlo ang iniisip ko. Kung ano yung ginagawa niya, kung may kausap ba siyang iba, kung ako lang ba talaga tong nililigawan niya ngayon. Kung totoo ba lahat ng sinabi niya kahapon, syempre, galit ako sa sarili ko dahil tangina. Bakit ko siya iniisip? Pero bago pa ako tuluyang makapag-self-destruct,
may narinig akong tunog ng motor sa likod ko. Hindi ko na kailangan lumingon. Si Carlo yun. Ramdam ko lang. At paglingon ko, tangina. Nakasuot siya ng puting t-shirt, medyo basa sa pawis, at nakangiting parang may sikreto na naman. At ang sabi niya, "Hi." At ang sagot ko, "Bakit ka nandito?" "Namiss kita eh," wika niya. "Ang aga-aga, bastos mo," wika ko. "Totoo naman," sagot niya sabay ngiti, yung tipong hindi mo alam kung may inis ka o matutunaw. At eto, lumapit siya. Mas malapit kaysa sa kahapon. Yung tipong konti na lang pwede na kaming magkapalit ng hininga. At ang sabi pa niya, "May dala ako." At ang sagot ko naman, "Ano na namang kalokohan yan?" At ito, binuksan niya yung bag niya. Lumabas doon yung baon niya. Isang malaking Tupperware ng adobong manok at 2 kutsara. At ang tanong ko, "Ano to?" At ang sagot naman niya, Lunch date." "Ayoko," wika ko. "Hindi mo pa nga natitikman," wika naman niya. Hindi ako kumakain ng adobo," wika ko. "Sinungaling," sagot niya sabay turo sa puso ko. "Diyan nakasulat na mahilig ka sa adobo," wika niya. Tangina, Carlo. Pero imbes na sumaway siya, naupo siya sa damuhan at nilatag yung pagkain. "Halika na, bago pa lumamig to," aya niya sa akin. At eto, ang nakakainis. "Hindi," ang nasabi ko sa bibig ko, pero oo, ang ginawa ng paa ko. Umupo ako sa tabi niya. Hindi kami nagsasalita agad. Siya lang yung nagsasandok. Ako lang yung nagkukunwaring walang pakialam. Pero pag-abot niya ng kutsara sa akin, nanginig yung kamay ko at naramdaman niya. "Kinakabahan ka?" tanong niya sa akin. At ang sagot ko naman, Hindi oh." "Dennis, halata." At ito, hindi ako umimik. Tapos bigla siyang tumigil, serious face, yung tipong hindi fuckboy, yung tipong marunong matakot. At ang sabi niya, "May sasabihin ako." At ito, natigil yung puso ko, literal. At ito, huminga siya ng malalim. Sabi niya, "Tingin ko may something na tayo." Kaya ito, nagulat ako. Hindi ko alam sasabihin. "Tangina, Carlo, huwag kang ganyan." "Ganyan? Ano bang ganyan?" "Yung honest." Ngumiti ako ng konti, pero ramdam ko na nanginginig din yung boses niya. Umiling ako, pero ramdam ko gusto ko rin. At sabi niya, "Dennis, kung ayaw mo sa akin, sabihin mo." Hindi ako sumagot. At ito, lumapit siya. Konti lang talaga. At ang sabi niya, "Pero kung may konting gusto ka, kahit konti lang, hayaan mo ako." Wika niya. Hayaan saan?" Wika ko naman. "Hayaan mo kung mahalin ka." Tangina, tumigil ang hangin, tumigil ang ingay, tumigil ako. At bago ko mapigilan ang sarili ko, napatapat ang tingin ko sa labi niya. Hindi siya humalik, hindi siya lumapit pa, pero alam niyang nakita niya. At ang bulong niya,
Dennis, pwede ba kitang hawakan? Hindi ko alam kung bakit pero tumango ako. Dahan-dahan niyang hinawakan ng kamay ko. Hindi sinunggaban, hindi minadali. Hinawakan lang. Parang tinanong ang puso ko kung ready na. At grabe, hindi ko alam kung ready na ako. Pero hindi ko na binawi yung kamay ko. At doon siyang ngumiti. Yung ngiting hindi pakboy, hindi malandi, hindi maporma. Ngiting para lang sa akin. Sa buhay may mga sandaling hindi mo kailangan ng halik para mabasag. Minsan hawak lang ng kamay yung sapat na para malaman mong hindi ka nag-iisa. At doon mo mararamdaman kahit takot ka, handa ka pa rin sumagal para sa taong hindi mo kayang bitawan. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi pagkalipas ng date namin ni Carlo. Hindi na rin ako makatulog ng gabing yun. Kasi kahit pumikit ako, andun pa rin siya sa alaala ko. Yung kamay niyang nakahawak sa kamay ko. At tangina, hindi ko alam bakit ang sarap balikan. Kinabukasan sinabi ko sa sarili ko, Dennis, magpapakatino ka. Ilayo mo yung sarili mo, huwag ka masyadong lumapit. Pero syempre, ayun na naman ako sa palayan, naghihintay. Kunwari hindi naghihintay. Wala siya. At doon ako kabado bigla. Tangina, bakit ngayon? Bakit ngayon pa siya nawala? May nangyari ba? May kasama ba siyang iba? May niligawan na namang iba? Ramdam ko na may sumisikip sa loob ng dibdib ko. At hindi ko alam kung dapat ba yun, pero bago pa ako tuluyang magpaka-paranoid, may lumapit sa akin na matanda na magsasaka. At ang sabi niya, yung kasama mo kahapon, yung pogi na maingay. Napatingin ako agad at ang sagot ko, bakit po? May inaway. At ito, parang binuhusan ako ng yelo. Anong ibig niyo pong sabihin? Tanong ko. May dalawang lasing sa tindahan, binastos, yung pangalan mo. Narinig daw niya, ayun, sinugod. Wika ng matanda. Tangina. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko pero mabilis yung hakbang ko palabas ng palayan. Parang hindi tumatama yung paa ko sa lupa. Nakita ko siya pagkatapos ng ilang minuto. Nakaupo sa gilid ng tricycle stand. May yelo sa pisngi, duguan ng lower lip pero nakangiti pa rin. Tangina ka. Ano ba problema mo? Sigaw ko habang lumalapit ako. Pagtingin niya sa akin, ay na naman yung ngiti niya na parang walang sakit na nararamdaman. At ang sabi niya, "Ay, Dennis, kinikilig ka ba?" Tangina Carlo, hindi ako kinikilig. Ano ba pinagagagawa mo? Bakit ka nakikipag-away? Wika ako. Nakataas ang kilay niya pero nakatitig lang sa akin. Narinig kong may sinasabi silang hindi maganda tungkol sa'yo. Wika niya. Ano naman? Hindi mo kailangan makipagbugbugan. Sino pa bang magtatanggol sa'yo? Bagay nakatingiting tanong niya. Ako lang naman tong nililigawan mo. Wika ako. Ako yung nililigawan mo. Wika naman niya. Pareho lang yun, baby. Carlo. At ito humalakak siya kahit may bitak-bitak pa sa labi niya. Pero nang tumigil siya, tumingin siya sa akin ng seryoso. At ang sabi niya, Dennis, ayoko na sinasaktan ka. Kahit pangalan mo lang. Hindi ako nakapagsalita. At ang tanong niya,
galit ka ba? At ang sagot ko, oo, tangina, galit ako. Pero nag-aalala ka, tanong niya ulit. Hindi ko siya sinagot. Lumapit siya, nangingintab pa yung sugat niya pero hindi niya iniinda. At ito na, patingin ako sa kanya. Dennis, mahalaga ka sa akin. At ito, bumigat yung hangin, nanlamig yung bato ko, at parang may sumabog sa dibdib ko. Di ko alam kung sasampalin ko siya o yayakapin, kaya ang ginawa ko, hinawakan ko yung pisngi niyang may pasa. Hindi ko alam kung bakit, hindi ko alam kung paano, pero dahan-dahan. At ang bulong ko, Carlo, huwag mo nang uulitin to ha. Tumitig siya sa akin, malambing, totoo. Hindi pakboy, hindi na. Eh kung hindi kita ipagtatanggol, sino? Wika naman niya. Namula ako, nabuisit ako, nalaglag yung puso ko. At ang sabi ko, tangina mo. Ngumiti siya, yung pinaka-pogi niyang ngiti. At ang tanong niya, kaya mo na ba ako ngayon? Ha? Wika ko. Kaya mo na ba akong mahalin? Wika ulit niya. Huminto yung mundo, hindi ko alam yung sasagot ko. Hindi pa ako ready. Hindi ko pa kaya, pero hinawakan niya ulit yung kamay ko. At hindi ko siya binitiwan. At ang sabi ko ng mahina, Carlo, kung ipagpapatuloy mo pang patunayan sa akin, baka kayanin ko rin. At ngumiti siya, yung ngiting parang nanalo sa buong Mindoro. At ang sabi niya, Dennis, sapat na yun. Sabi nila ang malawak na palayan ng Mindoro, ang puso raw ng tao ay parang palay. Kapag hinog na, kusa ng yuyo ko dahil napupuno ka na ng bigat ng pagmamahal. Pero ako, matagal akong tuwid na tuwid, matigas, takot yumuko, takot umamin, takot umibig. Pero dumating si Carlo at parang hangin sa pagitan ng mga hanay ng palay. Dumadaan siya sa buhay ko nang walang paalam. Walang ingay pero ramdam ko agad. Ramdam hanggang buto. Pagkatapos ng gabing yun sa gitna ng palayan, yung gabi na halos maglapat yung labi namin habang nagkukulitan, yung gabing akala ko katapusan na ng buhay ko bilang bobong in love, at eto na kami ngayon. Nakatayo sa gilid ng palayan, nag-aabang ng sunset, kumukulubot ang ginto ng palay habang sinasayawan ng hangin, at si Carlo nakayuko, nakapikit, parang nag-iipon ng lakas. At ang bulong niya, Dennis, ayoko na rin magpaka-pakboy. Napailing ako. Natawa ng konti. Eh bakit? Ikaw yung master dyan. At ang sagot niya, hindi na masaya eh. Lalo na kung hindi ko yung kasama ko pagkatapos. At ito, parang may kumalabit sa puso ko. Parang may humila sa lalamunan ko. At pinipigilan ako magsalita kahit gusto kong isigaw na, ako rin naman, gago ka. Tumayo siya sa harap ko. Alam mo yung tingin na kahit pilitin mong iwasan, hahabol pa rin. Ganun. At eto, huminga siya ng malalim. At ang sabi niya,
Dennis, fuckboy ako. Pero sa'yo, natuto ako matakot maiwan. At mas natakot akong mawala ka. At ito, hindi ko na napigilan na napahawak ako sa batok niya. At ang sabi ko naman, Carlo, hindi mo kailangan baguhin ang sarili mo para sa akin. At ang sagot niya na nakangiti, hindi naman. Ikaw lang yung rason kung bakit gusto kong baguhin. At sa wakas, sa malawak na palayan, tinapos namin ang taguan ng damdamin. Hindi na kulitan, hindi na takasan, hindi na palusot. Dahan-dahan niyang nilapat ang labi niya sa labi ko. Simple, tahimik, walang fireworks, walang music. Pero ramdam ko yung tibok niya. Yung tibok ng puso niya. Ramdam ko ang akin at doon ko na-realize. Ito pala yung tunay na one great love. Hindi yung pinakamagulo, hindi yung pinakamasakit, hindi yung pinakadramatic, kundi yung pinaka-interesado kang piliin araw-araw kahit takot ka, kahit di ka sigurado, kahit hindi perpekto. At si Carlo, ang dating fuckboy, naging fuckboy pa rin. Pero ako na lang yung pinagtsatsagaan niya at sapat na. Sapat na sapat. Sa palayang minsan saksi sa pag-iwas ko, doon ko rin natagpuan ang tamang pagmamahal, ang tapang magmahal. At sa hangin na minsang nagdala ng pangalan niya, doon ko rin ibinulong ang pangalan ko para sa kanya. Isang pag-ibig na hindi tinakasan, kundi sa wakas, tinanggap. Sana'y nagustuhan nyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.